Si Cupid at Psyche. Noong unang panahon, may hari na may 3 magagandang anak na babae. Ang pinakamaganda sa 3 ay ang bunsong si Psyche. Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng mga kalalakihan. Sinasabi nilang kahit si Venus ang diyosa ng kagandahan ay hindi makapapantay sa ganda niya. Nanimot na rin ng mga kalalakihan na magbigay ng alay at magpuri sa diyosa. Gayon din, ang kanyang templo ay wala ng mga alay, naging marumi at unti-unti nang nasisira. Lahat ng papurit karangalang dapat sa kanya ay napunta ng lahat sa isang mortal. Nagalit si Venus at tinutusan niya si Cupid, ang kanyang anak, upang paibigin si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Hindi na niya naisip ang maaaring maidulot ng kagandahan ng dalaga sa kanyang anak. Agad tumalima si Cupid at hinanap ang nasabing babae. Umibig siya kay Psyche nang nasilayan niya ang kagandahan ng dalaga. Tila ba napana niya ang kanyang sariling puso. Nang makauwi si Cupid, inilihim niya sa kanyang ina ang nangyari. Labis namang nagtitiwala si Venus at hindi na rin ito inusisa ang anak. Nalanabik ang diyosa ng kagandahan sa kahinahinatnan ng buhay ni Psyche. Gayunman, hindi naganap ang inaasahan ni Venus. Hindi umibig si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang o kahit na kanino. Ang isa pang nakakapagtaka ay walang umiibig sa kanya. Kontento ng pagmasdan at sambahin siya ng mga lalaki, subalit hindi ang ibigin siya. Ang kanyang 2 kapatid na malayo ang itsura sa taglay niyang kagandahan ay nakapag-asawa na ng hari at namumuhay ng malaya sa kani-kaniyang palasyo. Naging malungkot si Psyche sa kanyang pag-iisa, tila walang nais magmahal sa kanya. Nabahala ang magulang ni Psyche. Naglakbay ang haring ama ni Psyche upang humingi ng tulong kay Apollo. Hiniling niyang payuhan siya ni Apollo kung paano makakahanap ng mabuting lalaking iibig sa kanyang anak. Lingid sa kaalaman ng hari, na unang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo. Sinabi niya ang kanyang sitwasyon at nagmamakaawang tulungan siya. Kaya, sinabi ni Apollo sa hari na makakapangasawa si Psyche ng isang nakakatakot na nilalang. Pinayuhan niya ang hari na bihisan ng pumburol si Psyche, dalhin ito sa tuktok ng bundok at iwan ng mag-isa. Doon ay susunduin siya ng kanyang mapapangasawa na isang halimaw, isang ahas na may pakpak. Labis na kalumbayan ang baon ng hari sa kanyang pagbabalik sa palasyo, subalit agad pa rin siyang tumalima sa payo ni Apollo. Binihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang damit. Pagkatapos mabihisan, ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihahatid sa kanyang libingan, papunta sa tuktok ng bundok. Habang naglalakbay sila, nagluluksa ang lahat sa maaaring mangyari kay Psyche. Sa kabila naman ng mabigat na sitwasyon, buong tapang na hinarap ng dalaga ang kanyang kapalaran. Dapat noon pa ay iniyakan na ninyo ako. Ang taglay kong kagandahan ng sanhi ng paninigbuho ng langit. Sumbat niya sa kanyang ama. Pagkatapos nito ay pinaalis na ni Psyche ang kanyang mga kasama at sinabing masaya niyang haharapin ang kanyang katapusan. Naghintay si Psyche habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong bundok. Takot na takot siya sapagkat hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Patuloy siyang tumatangis at nanginginig sa takot hanggang sa dumating ang malambing na ihip ng hangin ni Zephyr. Inilipad siya nito at inilapag sa isang damuhang parang kasing lambot ng kama at pinahalimuyak ng mababangong bulaklak. Napakapayapa ng lugar na tila nawala ang lahat ng kanyang kalungkutan. Nakatulog siya sa kapayapaan ng gabi. Nang magising si Psyche sa tabi ng ilog, natanaw niya sa pampang nito ang isang mansyon na parang pinatayo para sa mga Diyos.
Nagmasid-masid siya at labis ang kanyang pagkamangha sa kagandahan nito. Yari sa pilak at ginto ang mga haligi, at ang sahig ay napalamutian ng mga hiyas. Nag-aalinlangan niyang binuksan ang pinto, subalit may tinig na nangusap sa kanya. Pumasok ka, para sa iyo ang mansyong ito. Maligo ka, magbihis at ihahanda namin ang piging para sa iyo. Kami ang iyong mga alipin. Wika ng mga tinig. Nanibang si Psyche sa mansyon. Kumain siya ng mga masasarap na pagkain. Buong araw siyang inaliw ng mga musika ng lira at ng mga awiti ng koro na hindi niya nakikita. Maliban sa mga tinig na kanyang mga kasama, nag-iisa siya sa mansyon. Subalit, sa hindi maipaliwanag dahilan, batid niyang sa pagsapit ng gabi ay darating ang kanyang mapapangasawa. Lumipas ang maghapon na hindi niya namamalayan. Pagsapit ng gabi, nangyari nga ang inaasahan niya. Naramdaman niya ang pagdating ng lalaki. Tulad ng mga tinig, hindi niya din ito nakikita. Bumulong ang lalaki sa kanyang tainga. Nang marinig niya ang tinig ng lalaki, nawala lahat ng takot na kanyang nararamdaman. Sa kanyang paniniwala, hindi halimaw ang lalaki kundi isang mangingibig at asawang matagal na niyang hinihintay. Isang gabi ay kinausap siya ng masinsinan ng lalaki. Binalaan siyang may panganib na darating sa pamamagitan ng dalawa niyang kapatid. Darating ang iyong mga kapatid upang magluksa sa lugar kung saan kanila iniwan. Subalit, huwag kang magpapakita sa kanila sapagkat magbubunga ito ng matinding kalungkutan sa akin at kasayaan sa iyo. Habilin ng lalaki. Nangako naman si Psyche na tatanima sa kagustuhan ng asawa. Kinabukasan, narinig ni Psyche ang pagtangis ng kanyang mga kapatid. Labis na naantig ang kanyang damdamin sa kanilang pagduluksa. Nais niyang ibsan ang kanilang kalungkutan at patahanin sila sa pag-iyak. Hanggang sa maging siya ay umiiyak na rin. Kinagabihan ay inabutan pa siya ng kanyang asawa na umiiyak. Sinabi ng lalaki na maaari na niyang makita ang kanyang mga kapatid, subalit mahigpit pa rin ang kanyang babala. Sige, gawin mo ang iyong nais, subalit parang hinaharap mo ang iyong sarili sa kapahamakan. Wika ng lalaki. Pinayuhan siya ng masinsinan na huwag siyang pabubuyo kanino man at subukang sulyapan ang mukha ng lalaki. Kung mangyari ito, magdurusa si Psyche sa pagkakawalay sa kanya. Nanaisin kong mamatay ng 100 beses kaysa mabuhay nang wala ka sa aking piling. Pagbigyan mo lang ang kaligayahan kong muling makapiling ang aking mga kapatid. Buong pagmamakaawang hiling ni Psyche. Kinaumagahan, inihatid ng ihip ng hangin ni Zephyr ang dalawang kapatid ni Psyche. Hindi magkamayaw sa iyakan at yakapan ang magkapatid. Walang mapagsidlan ang nag-uumapaw nilang kaligayahan. Nang pumasok na sila sa mansyon, labis na pagkamangha ang nararamdaman ng magkapatid. Sila ay nakatira sa palasyo, subalit walang kasing ganda ang mansyon na ito. Nag-usisa sila kung sino ang napangasawa ni Psyche. Tulad ng kanyang ipinangako, inilihim ni Psyche ang tunay na pagkatao ng asawa. Nang matapos na ang pagdalo ng kanyang mga kapatid, dumakot si Psyche ng mga ginto at hiyas upang ibigay sa kanyang mga kapatid. Ipinahatid niyang muli ang mga kapatid kay Zephyr. Labis na pangingimbulo ang naramdaman ng mga ate ni Psyche sa kanya. Ang kanilang kayamanan ay hindi maihahambing sa kayamanang kanilang nakita sa tahanan ni Psyche. Binalot ng labis na inggit ang kanilang mga puso na humantong sa pagpaplano nila na ikapapahamak ng kanilang bunsong kapatid. Noong gabi ring iyon, muling kinuusap ng lalaki si Psyche.
Nagmakaawa siyang huwag na muling patuloyin sa kanilang tahanan ang kanyang mga kapatid. Tandaan mong hindi mo na ako makikitang muli kapag binali mo ang iyong pangako. Masidhing paalala ng kanyang asawa. Bawal na kitang makita pati ba naman ang mga mahal kong kapatid? Pagmamaktol na sumbat ni Psyche. Muling pinagbigyan ng lalaki ang asawa na makita ang kanyang mga kapatid. Kinabukasan, muling dumalaw ang dalawang kapatid na may nabuo ng malagim na balak sa kanilang bunsong kapatid. Nag-usisa sila ng nag-usisa hanggang malito na si Psyche sa kanyang mga pagsisinungaling. Napilitan siyang sabihin ng katotohanang bawal niyang makita ang mukha ng kanyang asawa at hindi niya rin alam ang anyo nito. Ikinumpisal ng magkapatid na alam na nila noon pa na ang asawa ni Psyche ay isang halimaw, batay sa sinabi ng orakulo ni Apollo. Nagsisisi sila kung bakit nila ito inilihim kay Psyche. Binuyo nila si Psyche na dapat na niyang malaman ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Mabait lamang daw ang kanyang asawa ngayon, subalit darating ang araw na siya na ang kakainin nito. Takot ang nangibabaw sa puso ni Psyche sa halip na pagmamahal. Ngayon lamang niya napagtagni-tagni ang katanungan sa kanyang isip. Kaya pala pinagbabawalan siyang makita ang itsura ng kanyang asawa sapagkat halimaw ito. At kung hindi man ito halimaw, bakit ito hindi nagpapakita sa liwanag? Magkahalong takot at pagkalito ang nararamdaman ni Psyche. Humingi siya ng payo sa kanyang mga kapatid. Isinagawa na ng nakakatandang mga kapatid ang masama nilang balak. Pinayuhan nila si Psyche na magtago ng punyal at lampara sa kanyang silid. Kapag matutulog na ang kanyang asawa, sindihan niya ang lampara at buong tapang niyang itarak ang punyal sa dibdib ng asawa. Humingi lamang daw si Psyche ng tulong at nasa di kalayuan lamang ang dalawa. Kapag napatay na ni Psyche ang asawa, sasamahan siya ng kanyang mga kapatid sa pagtakas. Iniwan nila si Psyche na litong nito. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, subalit paano kung halimaw nga ito? Nabuo ang isang desisyon sa kanya. Kailangan niyang makita ang itsura ng kanyang asawa. Sa wakas, nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, patiyad na naglakad si Psyche tungo sa pinaglalagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito, sinindihan niya ang lampara at dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Laking ginhawa at kaligayahan ang nag-uumapaw sa kanyang puso nang masilayan niya sa unang pagkakataon ang itsura ng kanyang asawa. Hindi halimaw ang kanyang nakita kundi pinakagwapong nilalang sa mundo. Nang madapuan ng liwanag ang kagandahan ng lalaki, ay tila ba mas lalong tumingkad ang liwanag ng lampara. Sa labis na kahihiyan at kawalan ng pagtitiwala, lumuhod siya at binalak na saksakin ang sarili. Nang akma na niyang itatarak ang punyal sa kanyang dibdib, nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang punyal. Ang panginig ng kanyang kamay ay kapwa nagligtas at nagtaksil sa kanya. Sa pagnanais niyang pagmasdan pa ang kagwapuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan ang kanyang pagtataksil. Lumisan ang lalaki nang hindi nagsasalita. Sinundan ni Psyche ang asawa, subalit paglabas nga'y hindi na niya nakita ang lalaki. Narinig na lamang niya ang tinig ng asawa. Ipaniliwanag nito kung sino siyang talaga. Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. Wika nito bago tuluyang lumipad papalayo. Si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig. Ang naisip ni Psyche. Siya ang asawa ko. Ako na isang hamak lamang ay hindi tumupad sa aking pangako sa kanya. Mawawala na nga ba siya sa akin ng tuluyan? Wika niya sa kanyang sarili.
Inipon niya ang lahat ng nalalabing niyang lakas at nagwikang, Ibubuhos ko ang bawat patak ng aking buhay upang hanapin siya. Kung wala na siyang natitirang pagmamahal sa akin, maipapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At sinimulan nga ni Psyche ang kanyang paglalakbay. Bilang banda, umuwi si Cupid sa kanyang ina upang pagalingin ang kanyang sugat. Isinalaysay niya sa kanyang ina ang nangyari. Nagpupuyos sa galit si Venus at lalong sumindhi ang pagsiselos niya kay Psyche. Iniwan niya si Cupid nang hindi man lang tinulungang gamutin ang sugat nito. Determinado si Venus na ipakita kay Psyche kung paano magalit ang isang diyosa kapag hindi nasihan sa isang mortal. Patuloy na naglakbay si Psyche at pinilit na makuha ang panig ng mga Diyos. Siya ay palaging nag-aalay ng marugdob na panalangin sa mga Diyos, subalit wala sa kanila ang nais maging kaaway ni Venus. Naramdaman ni Psyche na wala siyang pag-asa sa lupa o sa langit, kaya minabuti niyang magtungo sa kaharian ni Venus at ialay ang kanyang sarili na maging isang alipin. Sa ganitong paraan ay umaasa siyang lalambutin ang puso ni Venus at tuhupa rin ang kanyang galit. Nagbaka sakali rin siyang naroon si Cupid. Nang dumating si Psyche sa palasyo ni Venus, humalakhak lang ng malakas ang diyosa. Pakutya niyang tinanong si Psyche, Nagpunta ka ba dito upang maghanap ng mapapangasawa? Tiyak kong ang dati mong asawa ay wala nang pakialam sa iyo sapagkat muntik na siyang mamatay dahil sa natamong sugat mula sa kumukulong langis na dulot mo. Isa kang kasumpa-sumpang nilalang. Kailanman ay hindi ka magkakaroon ng asawa kung hindi ka daraan sa butas ng karayom. Sinabi ng diyosa na tutulungan niya si Psyche sa pagsasanay. Ibinuhos niya sa harap ni Psyche ang isang malaking lalagyan na puno ng iba't ibang uri ng maliliit na butong pinagalo-halo niya. Inutusan niya si Psyche na bago dumilim, dapat ay napagsama-sama na niya ang magkakauring buto. Agad lumisan ang diyosa. Tinitigan lamang ni Psyche ang malalaking tumpok ng mga buto. Napaka-imposible nang ipinapagawa sa kanya ng diyosa. Nasa ganitong pagmumuni-muni si Psyche nang pagmasdan siya ng mga langgam. Kung ang mga mortal at immortal ay hindi naaawa sa kanya, hindi ang maliliit na nilalang. Nagtawag ang mga langgam ng kanilang mga kasama at sinimulan ang pagbubukod-bukod ng mga buto. Agad natapos ang gawain. Pagdating ni Venus, hindi siya nasiyahan sa kanyang nakita. Sinabi niyang hindi pa tapos ang pagsubok ni Psyche. Binigyan niya si Psyche ng matigas na tinapay. Sinabi rin ng diyosa na sa sahig siya matutulog. Inisip ng diyosa na kung pahihirapan at gugutumin niya si Psyche, mauubos rin ang nakaiinis nitong ganda. Samantala, tiniyak ni Venus na hindi makakalabas si Cupid sa kanyang silid habang pinahihilom nito ang kanyang sugat. Nasisiyahan si Venus sa magandang takbo ng mga pangyayari. Kinaumagahan, isang mapanganib na pagsubok ang ipinagawa ni Venus kay Psyche. Pinakuha niya si Psyche ng gintong balahibo ng mga tupa sa tabi ng ilog. Ang mga tupa ay mababangis at mapanganib. Nang marating ni Psyche ang ilog, natutokso siyang tumalon at magpalunod na lamang upang matapos na ang kanyang paghihirap. Nakarinig siya ng isang tinig mula sa halamang nasa tabi ng ilog. Huwag kang magpakamatay. Hindi naman ganoon kahirap ang ipinapagawa sa iyo. Kailangan mo lamang maghintay ng tamang panahon upang makakuha ng gintong balahibo ng tupa. Pagsapit ng hapon, ang lahat ng tupa mula sa malalabay na halamanan ay magtutungo dito sa ilog upang magpahinga. Magtungo ka sa mga halaman at doon ka kumuha ng mga gintong balahibong nasabit sa mga sanga.
Sinunod ni Psyche ang payo ng halamang nasa tabi ng ilog. Umuwi siya sa kaharian ni Venus na dala ang mga gintong balahibo ng tupa. May tumulong sa iyo. Sumbat ni Venus kay Psyche. Hindi mo ginagawa ng mag-isa ang mga pinagagawa ko sa iyo. Hindi bale. Bibigyan kita ng pagkakataong patunayan na sadyang mapagkunwari kang may mabuting puso at magaling. Itinuro ni Venus sa malayo ang itim na tubig ng talon. Binigyan niya si Psyche ng prasko at pupunuin niya ito ng itim na tubig. Nagtungo si Psyche sa ilog ng Styx. Nakita niyang malalim ang bangin at mabato. Tanging may pakpak lamang ang maaaring makaigib ng tubig. Sa lahat ng kanyang pagsubok, ito na ang pinakamapanganib. Tulad ng inaasahan, may tumulong kay Psyche. Isang agila ang dumagit sa praskong tangan ni Psyche at lumipad malapit sa talon. Pagkabalik ng agila, puno na ng itim na tubig ang prasko. Ngunit, hindi pa rin sumuko si Venus sa pagpapahirap kay Psyche. Ayaw niyang magmukhang tanga sa harap ng madla. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahirap sa kawawang mortal. Binigyan niya si Psyche ng isang kahon na paglalagyan niya ng kagandahang kukunin ni Psyche mula kay Persephone, ang reyna sa ilalim ng lupa. Inutos ni Venus na sabihin ni Psyche na kailangan niya ito sapagkat napagod siya sa pag-aalaga sa kanyang anak na may sakit. Katulad ng mga nauna ay agad na tumalima si Psyche. Dala ang kahon, tinuntun niya ang daan papunta sa kaharian ni Hades. Tinulungan siya ng isang tore na nagbigay sa kanya ng detalyadong hakbang patungo sa kaharian sa ilalim ng lupa. Una, kailangan niyang pumasok sa isang butas na lagusan patungo sa ilalim ng lupa sa tabi ng ilog ng kamatayan. Kailangan niyang sumakay sa isang bangkang ang bangkero ay si Charon. Kailangan niyang bayaran ng pera si Charon upang siya ay makatawid. Makikita niya ang lansangang patungo sa palasyo. Sa pintuan ng palasyo ay may nagbabantay na isang asong 3 ang ulo. Kapag binigyan ng cake ang aso na ito, ay magiging maamo at payapa nang makakapasok sa palasyo. Nagawa lahat ni Psyche ang ipinaliwanag ng tore. Pinaunlakan din ni Persephone ang kahilingan ni Venus. Agad nakabalik si Psyche ng mabilis pa kaysa sa kanyang pagbaba. Gayunpaman, nasubok muli ang karupukan ni Psyche. Sa paghahangad niya ng karagdagang kagandahan upang umibig muli si Cupid sa kanya, natukso siyang kumuha ng kaunting ganda sa loob ng kahon. Nang mabuksan niya ito, tila walang laman, subalit nakadama siya ng matinding panghihina at agad nakatulog. Sa mga panahong ito ay magaling na si Cupid. Sabik na siyang makita ang kanyang asawa, subalit ibinalunggo siya ng kanyang ina. Mahirap bihagi ng pagmamahal, kaya humanap si Cupid ng paraan upang makatakas. Nakita niya ang bukas na bintana at doon siya nakatakas. Nahanap niya agad si Psyche malapit sa palasyo. Agad niyang pinawi ang pagtulog ng asawa at agad sinilid ang gayuma sa kahon. Bahagya niyang tinusok ng kanyang busog si Psyche upang magising. Pinagalitan niyang muli ang kanyang asawa dahil sa pagiging mausisa nito na humantong muli sa kanyang kapahamakan. Sinabi niyang magtungo si Psyche sa kanyang ina at ibigay ang kahon. Dito na matatapos ang paghihirap ng kanyang ina. Masayang nagtungo si Psyche sa palasyo, samantalang si Cupid naman ay lumipad patungo sa kaharian ni Jupiter, ang Diyos ng mga Diyos at tao. Hiniling niya na tiyaking hindi na sila gagambalain pa ng kanyang ina. Pumayag si Jupiter at nagpatawag si Jupiter ng pagpupulong sa mga Diyos at Diyosa kasama na si Venus. Ipinahayag niya sa lahat na si Cupid at Psyche ay formal nang ikinasal at wala nang dapat gumambala sa kanila maging si Venus. Dinala ni Mercury si Psyche sa kaharian ng mga Diyos. Dito iniabot ni Jupiter kay Psyche ang ambrosia, ang pagkain ng mga Diyos upang maging immortal.
Naging panatag na rin si Venus na naging manugang si Psyche sapagkat isa na itong diyosa. At kung maninirahan na ang manugang sa kaharian ng mga Diyos, hindi na muling makagagambala si Psyche sa pagsamba ng tao kay Venus. Ang pag-ibig at kaluluwa ay nagkatakbo sa likod ng mapapait na pagsubok sa kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman. Wakas. At iyan ang kwento ni na Cupid at Psyche. Para sa iba pang aralin sa wika at panitikan, huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Kung mayroon kayong katanungan, maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aking Gmail account at Facebook page. Paalam!